Very most problem life in the Philippines about people content and blogger, TikTok creator, and a lot money and dark place. Wala na silang pananampalataya sa mga Luzon, Visayas, Mindanao. Modern Metro Manila to effect about the vlog content has died. At itong mga followers na to, di ba yung sinasabi ko, yung mga people na yan, ang gagaling nila magsalita on believe. Pero hindi nila alam marami na silang napapahamak at namamatay. Tama yung nangyari kay Rosemat, di ba? Dahil din sa mga followers na yan, na mga simple, akala mo mayaman or rich, nakahawak lang ng mobile phone, akala mo magiging immortal sa earth to control the others, to our content world, or elements, and our satanic powers. Yan ang mga yan. Kaya, kayo, pag kayo magpapadala, di ba na hindi ka kumita for what your vlog content or anything TikTok to ours platform. I don't care. Mamamatay ka sa isang tao lang na wala namang kwenta. At diba, ito napanood ko dito yung kumain siya ng fried chicken na bibigyan niya siya ng 10,000 at saka hanapin nyo na yun. Dapat yung mga followers na yan, tinuturoon na rin ng leksyon ng platform ng our app CEO. Naparusahan sila kasi something for support. What when heritage for eater hit among others. Do not speak for aloud for your personal words because you just consider you are not directly. It's just directly for criminal case. Ganon dapat ang mga pulis dyan kumikilos na. Tama yung nahuli sa mga vlogger na hinahamak ang mga politician. Tapang-tapangan sila sa online pero pagdating sa person uurong ang sungay. Yan ang sinasabi ko. I do not speak for tongue and mouth, but deliver the words like a sword of evil and heat and going to die to others. Parang ako nagsasalita ng ng masama. As a judgment and just our call to others to perfectly kasi alam ko naman naging Lord na ako kaya karapatan ko na mag-act on whatever those and going to work what happened to me. Kayo na wala mga normal at mga rich na maraming pera at material na wala naman kayong position to crown and stop in showing yourself to not going to crazy. You are a simple thing from you. Get it? Hindi ka maililigtas ang kayamanan mo sa lapi o material whatever you physical body is like alikabok na napupulok. Thank you. Follow to my YouTube channel. Umanaw ang isang food vlogger matapos magmukbang ng fried chicken sa Iligan City. June 13 nang gawin ni Dongs Apatan ang mukbang challenge na yan. Kinabukasan nagkaroon siya ng stroke at sinugod sa ospital. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor pero kalaunay pumanaw dahil sa blood clot sa kanyang utak. Ayon sa isang cardiologist, posibleng dahil yan sa pagtaas ng kanyang blood pressure. Ikinalungkot naman ito ng pamilya ni Apatan lalo't matulungin siya. Hindi lang sa kanyang mga kakilala, kundi pati na rin sa ilan niyang sinusuportahang charity. Ang inihaw na octopus na ito, agad niyang nilantakan kahit umuusok-usok pa. Ganti na po. Inihaw. Sa tuwing sabaw ang kanyang titirahin, parang vacuum kung kanya itong sipsipin. At kahit pa halos mabilaukan na, tuloy pa rin ang pagsimot niya sa giant isda. Grabe ka ba? Ay, may idol. Kahit ay may idol. Kung lumantak siya sa kanyang mukbang videos, akala mo wala nang bukas. Siya ang sikat na mukbang vlogger mula Mindanao, si Dongs Apatan. Ulam natin ay mga idol. Ginataan na. Ubod. Sarap mga idol. Pero kamakailan lang, may nakagugulat na ipinost. Ang kumalat na espekulasyon, namatay raw si Dongs dahil sa pagmumukbang. Ito mga idol. Ulam natin. Taksiw na ulo. Pagmumukbang nga ba talaga ang dahilan ng kanyang kamatayan? Kuya
mamaya na po tayo mag-picture. Okay lang po. Busy po tayo, ha? Kuya, mamaya na po tayo mag-picture. Okay lang po. Busy po tayo, ha? Ang hirap ng buhay ngayon, huwag po sanang daanin sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger, tiga Kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa 7 magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Gusto mo kay pobre magtrabaho, gamay ra sweldo. Para may pandagdag kita nitong 2022, naengganyo si Rogelio na mag-vlog. Gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukid. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Makuha lang akong sweldo sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 pesos. Maraming salamat mga bayo. Binilihan niya kami ng mga kape, ulam, bigas. Si Rogelio, nagpursige na gumawa ng mas marami pang vlog. Diri ko nalipay. Ato ra ilingaw-lingaw ato ko galingon. Hanggang kamakailan lang, si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Yan na, sir. Kada na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kung sa may ipaabot mga bay, ba natapod. Unahin ko pagkaon yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalinlangang isinubo. Nginuya-nguya bago nilunok. Ikala siguro na, sir, hindi ko papatulan yung 20K mo. Ipadala mo kagad yung 20K, sir. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw paramdam. Makalipas ang 2 araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Pina-ultrasound mo to na siya, ma'am. Binigyan na siya ng gamot. Mahigit 1 linggo siyang na-confine. Ito na nga niyang umuwi. Hindi naman kami kalabas tayo. Walang pabayad. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumara sa kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative adhesions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Mukbang vlogger na matay dahil kumain siya ng buto ng manok dahil hinamon siya ng isang follower at bibigyan daw siya ng 20K. Pero ending, hindi siya binayaran at siya'y namatay after a few days. Siya ay si Rogelio Adriano at nagpo-post siya sa Blue App ng kanyang mga mukbang videos. Ginawa niya ito para matulungan ang kanyang pamilya. Hinamon siya ng kanyang follower na bibigyan siya ng 20K kung kaya niyang kainin ang buto ng manok. At ginawa niya ito sa kanyang video na ito na umabot na ng ilang milyong views. Pero pagkatapos ng ilang araw, sumakit ang kanyang tiyan. Siya ay nagpa-check up at sabi ng doktor siya dapat ay operahan. Pero after ilang araw pa, siya ay namatay. Tapos yung follower niya na nag-challenge, hindi na nagparamdam. Hindi binigay ang 20K at lumaho na lang. Delikado kasi kumain ng mga buto ng mga chicken or any meat. Kahit mga dogs, dapat hindi binibigyan yan. So what more mga tao? Maari kang ma-choke, maaring matusok yung mga laman loob mo, magka-digestive at blockage issues ka. Rest in peace, Sir Rogelio. At sana managot yung nag-dare sa kanya.